Okay. Ang tanong ko, ngayon, parang lahat ng mga nasa Viva Max, mga artistang sexy, parang sabi nga nila, sampusang pera na kasi sa dami, di ba? So, ano ngayon ang edge mo over mga Viva Max artists? Makakuha po ng, bukod sa pag-Viva Max, makakuha po ng mga endorsement. Then, nilook forward ko rin po na makatawid ng ibang network like GMA or ABS kung saan po fit yung personality or yung talent ko doon. Meron ka ng boyfriend? Wala po. Bakit? Sa pag nag-boyfriend ka po kasi sa larangan ng Viva Max, mahirap po kasi i-handle yung situation. Siyempre, lalo na po naghuhubad or sa karamihan po ng lalaki ngayon na nanonood ng Viva Max, iniiwasan ko din po yung may masabi sila na, ay, yung girlfriend mo naghuhubad, nakita ko na yung ganyan, nakita ko na yung ganito. So, iwas issue na lang po. Ano yung dinaanan mo? Paano ka naging komportable sa pag-prepare, paghuhubad sa harap ng camera? Totoo lang po ako sa sarili ko na eto gusto ko, inanda ko na po yung sarili ko na kung ano man yung ibigay na project sa akin, super daring man po, kailangan ko siyang gawin talaga. Kasi binuo ko po yung loob ko para dito talaga sa Viva Max na to. Matagal ko rin po siyang pinag-isipan. Ilang years din po bago ko ito pinasok talaga. Anong magiging advice mo sa mga would-be na kagaya mo na gusto rin mag-artista na mga kababaihan? Ayun po, magpakatotoo lang sila sa sarili nila. Kung willing talaga sila pasukin itong pag-Viva Max, pag-uhubad, yung talagang i-push po nila na huwag silang atras sulong na gugustuhin na lang nila para sa pangalan, para sa sumikat sila. Dapat hindi lang, bilang isang artista, dapat yung pag-uhubad is art na po kasi ngayon yung pag-uhubad. Hindi na po kabastos-bastos sa paningin ng ibang tao. So yung mga bago na gusto pong mag-Viva Max, yun po yung gawin nila na ihanda po nila yung sarili nila para dito. Huwag po silang mahiya kung talagang yun yung gusto nila. Huwag po nilang gawing trabaho lang dahil kikita sila. I-enjoy lang po nila yung pag-aarte. Thank you and good luck sa business mo in your career. Thank you, Tita Pilar. Next natin si Albert Ren from Chickanes. Mabuhay! Mabuhay! Hey! Ayan. So, ano naman yung going to your business plan? Parang, how did you choose like the kind of dishes na gusto mong i-serve in your restaurant? Sa pang-yung food po kasi like sa Annie Wings is pangmasa, never po nawawala sa tao. Yung mga student, gustong-gusto po yan. Then yung mga ibang food naman po namin like kare-kare, adobo, sisig, kapampangan dish naman po. Since mahilig akong magluto, so ayun po, pinasok ko po dito. Kung ano po kasi yung hilig ko, yun po yung business ko. Para at least alam ko po yung pasikot-sikot ng pag-business. Kasi kung hindi ko po siya kapisado, nag-worried ako baka hindi maging successful yung business ko. Kaya, pinanong ko po yung sarili ko na pag nag-business ako, ito yung gusto ko. Kasi ito yung kabisado ko. So, kahit anong mangyari, kaya ko siyang gustuhan. So, meron kang food dito na sarili mong signature talaga, sarili mong parang take on the recipe. Yes po, yung pinaka-specialty ko po kasi yung kare-kare. If natikman niyo po, yun po yung tinuro ko sa kanila dito is yung kare-kare. Yung ibang, hindi naman po sa pang-disclaimer ng ibang recipe ng kare-kare. Yung sa amin po kasi is iba siya kung natikman niyo po siya. Okay. And, sorry, how long have you been operating this business? Since last year po ng October, bago pala po siya magsi 6 months pa lang po. So, okay naman po yung run ng business namin in 6 months. Wow. And this is your first business venture? No po. Before po kasi may nag-franchise ako ng barbecue break sa Robinson Cainta naman po. So, ginawa ko para hindi ako mapagod since nakatira ako sa Pasig noon, ngayon sa QC na lang. Pinag-combine ko na lang po dito since resto bar naman na po. Taray naman ang entrepreneurial spirit. And last na lang related to that, like, bakit ganon? Bakit ka napunta sa pagdinegosyo? Ano yung motivation mo? And considering the risks involved in doing this? Ayun po, napunta ako sa pagnenegosyo kasi sabi ko nga po sa sarili ko, hindi habang buhay maganda ako, hindi habang buhay sexy ka, hindi habang buhay kilala ka ng mga tao.
tao. So, habang kumikita ako, sinisave ko, inaano ko po lagi na may goal ako yearly na gusto ko sa year na to may business ako bago matapos yung year na to. Kasi by, like for example, at 30 na ako or gusto ko na pong mag-stop. May limit age po ako sa pag-stop ng pag-artist o pag-model ko para at least ma-relax ko naman po yung lang buhay ko. So, ngayon, syempre po, yun nga po, sabi nga, hindi abang buhay, maganda, sexy, kumukupas yung ganda. Pero yung pag-business, umaangat. Habang kumukupas ka, yung business mo, lumalago po. And related to your showbiz naman, may certain boundaries ka ba in terms of doing sexy scenes? Wala po. Walang-wala po. So, kasi nga po, sabi ko, pag pinasok ko to, bago ako pumasok sa Viva, sinabi po nila na, may restriction ka ba? May ganito ka ba? Kaya mo ba to? Kaya ko po lahat. Kasi pinasok ko to, ginusto ko to. So, yung Viva Max, kailangan kong gampanan kung ano po yung pinasok ko bilang artista. And last na lang, when you do sexy scenes like with a guy or with a girl, paano yung pag-uusap ninyo? Mas gusto mo ba, like, of course, you follow the direction of the director and all, pero amongst you or between you, paano nyo siya pinag-uusapan? Normal lang po namin siya pinag-uusapan. Nag-act lang po kami as normal, hindi po kami nahiya sa isa't isa. So, hanggang sa makampante po yung sarili namin sa isa't isa, tapos magagawa po namin ng tama yung love scene namin, or kahit anong scene pa po yun. So far, wala pa naman yung nailang ka? Ay, wala naman po. Never naman po ako nailang sa kasama ko. Kasi po, pag tumayo na po ako sa harap ng director camera, naka-in-character na po ako agad. Thank you. Congrats. Hi, good afternoon. So, sa entertainment muna. Since na-mention mo kanina na parang may mga challenges or bashing ka na parang mga pinagdaanan. So far, ano yung mga pinaka-bash na na-receive mo? Paano mo siya hinandle? Kasi po, yung mga nambabash sa akin, hindi mawawala yan sa industry natin eh. So kung papatulan ko po sila, walang mangyayari. Mas bababa po yung tingin sa akin ng mga tao pag pumatol ako. So ang ginagawa ko po pag may nababasa sa page ko, ginagawa ko po, binabasa ko lang din, auto-delete, then block. Para at least hindi ako ma-stress. Ang inaano ko na lang po sa mga nagbabasa akin, kasi 30% lang naman po ang audience impact, diba? So mas naman pa rin po 70%. Ano yung mga pinaka-masasakit na bashing na na-receive? Ano po, yung gold digger, yung binibase po nila sa home wrecker, yung mga ganun pa. Hindi ko naman po kinakahiya kung ano yung naging past ko. So, syempre, lahat po tayo, may pangangailangan sa buhay or may magiging darating at darating po sa'yo na susuporta sa'yo na hindi mo inaasahan. So, yun yung mga basa, home wrecker, gold digger, pok-pok, malande, ganyan. Pero, kilala ko kasi yung sarili ko kung sino ako. So, ginagawa ko sa kanila, bahala kayo mabwisit sa akin. Wala akong pake bakit pinapakain niyo ako. Then, dead na lang po ako sa kanila. Paano nagre-react ang family mo pag may mga pagbabash na binabato sa'yo? Ano po, sinasabihan ko na lang sila na, huwag niyo silang pansinin, hayaan niyo sila, mas kilala niyo naman ako. Then, bakit ba? Pinapakain ba nila tayo? Kahit ano sabihin ng tao dyan, I mean, di naman nila kayo pinapakain, di naman nila tayo binubuhay. Ako pa din yung bumubuhay para sa pamilya natin. So, huwag mo silang intindihan para hindi kayo ma-stress. The more po kasi hiniintindi mo yung taong gustong manghila sa'yo, mas the more ka binababa. So, ako po, sabi ko na lang po sa sarili ko, di naman sa pagyayabang. Sabi ko po sa sarili ko na, ganun ba ako kalakas para sila lahat, hilahin ako pababa. Hindi nila ako mahila-hila. So, normal na lang po yan. Nasanay na lang po ako sa crowd na maraming bashers talaga. And since na-mention mo kanina na stepping stone mo lang itong Viva Max, ano yung parang mga in the future, ano yung mga gusto mong projects na gawin or aside from acting, may gusto ka pa bang ipakitang talent? Meron po. Gusto ko pong matry na minsan drama or maging kontrabida. Kasi po sinasabi nila sa itong mukha ka parang ang bait-bait. Pero
gusto ko pong maipakita pa yung other side ng Aya Alfonso. I mean, gusto ko rin pong masampal ng isang Vilma Santos, Nora Honor, yung mga ganun po. Para kasi napaka, po sa akin pag sila yung nakasin mo. So since yun na medyo gusto mong masampal ng Vilma ng Nora, sino naman as a kontrabida, sino naman gusto mong sampalin? Diba? Sino naman sa mga actress natin gusto mong maka-excel? Sila din po. Sila po kasi mas challenging pag sila yung naka-eksena. Parang pag naka-eksena po kasi talagang alam mo sa sarili mo na ilalabas mo yung kailangan mong ilabas. And sa business naman, Aya, aside from this one, ano pa yung mga future na mga businesses na gusto mong Sa ngayon po, nakikita ko lang talaga is resto. More on resto po. Resto bar. And then yung isang iniin talaga is yung aesthetic clinic. Since maraming friends, ako mahilig magpaganda, mahilig ganito. Kung sabi ko nga po kanina, kung saan ako magaling or saan ako kabisado ng business, yun po yung pinapasok ko. Kasi takot din po ako na mawalan ng pinaghirapan ko. At last question na lang, since may mga, yun nga, parang isa ka sa pantasya ng bayan, parang ganyan, paano mo hinahandle yung mga indecent proposals? Ayun po, marami yan sa Facebook ko, sa Instagram ko. Then, before pa naman po na nag-model pa lang ako sa mga car show, may lumalapit na offeran kita ng ganito, ng ganyan, mag-stop ka mag-work. Pero ang point ko po sa sarili ko, kaya ko naman magtrabaho kahit wala kayo. Ano yung mga in-offer? Like, yun, isang araw, bayad, ganito, tapos, bye, condo na bahay kanila. Pero ang point ko lang po, syempre, hindi naman po maglalas yung ganong bagay. So, hanggat kaya po magtrabaho, magtatrabaho. That's why, pinasok ko ang pagbibiba din. Thank you, Aya. May politiko ba o artista na nag-offer? More on politics ko. Saan